Kumusta po ang nagdaang linggo? Amen. Amen po yan, di ba? Dapat laging mas mabuti ngayon kaysa kahapon. Amen po? Bakit? Dahil hanggang ngayon tayo po ay malakas pa at binibigyan pa tayo ng kalakasan ng Panginoon. Amen? So bago po tayo magsimula, nais ko pong i-welcome si Maria Teresa Dicoso. Amen? Kapatid po ni Pastora Rose. Amen po? At si Ate Frida Buena. Amen po? Pwede pong yung nag-invite ay samahan po sa harap ang ating mga invite. Para po sabay-sabay po natin silang i-welcome. Si Sis Early, meron po siyang invite. Praise God. Glory to God po. At patuloy po ng Panginoon ang siyang nagdadala ng ating po. Dito po tayo. Dito po. Dito po tayo. Ano po pangalan natin? Aimee. Welcome po, Sis Aimee. So, ang simbahan pong ito ay tinatawag pong Christ Green Pasture Ministry International. Ang simbahan pong ito ay wala pong ibang itinataas kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ay naniniwala sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tinatawag po nating Trinitarian. At ang lahat po ng katuruan dito ay wala pong ibang pinagmumulan kung hindi ang salita ng Diyos, which is ang Bible. Amen po? So sama-sama po natin, sabay-sabay po natin i-welcome ang ating mga kapatid. 1, 2, 3, welcome! Salamat po. Amen po? Amen. So glory to God po sa mga buhay niyo at sa mga nag-invite. So handa na po ba kayo makinig na salita ng Panginoon? Amen po? So glory to God po. So ang ating pong passage ay magmumula po sa aklat ng Salmo, the book of Psalm chapter 51 verses 1 to 15. Sabi po niya rito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Wash away all my sin, all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and alone what is evil in your sight. Surely I was sinful at birth, sinful from time my mother conceived me. So you are right in your verdict, justified when you judge. Yet you desire faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sin and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast out me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgression your ways so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of my bloodshed. O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness.
Open my lips, Lord, and my mouth will declare your presence. Amen. Let us pray. Ay, pray tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord God, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na hindi nagmamaliw. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng mga pangako. Father, we thank you, Lord God, for your faithfulness. Lord, sa gabi pong ito, Panginoong kong Diyos, ay patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang mga nakikita ninyong karumihan sa aming paglapit sa iyong banal na harapan sa oras na ito, Lord God. Ito po hinihingi namin ng kalinisan. Humihingi po kami, Panginoong kong Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Lord, salamat po, Panginoon, sa kapatawaran namin na kami. Salamat po sa buhay ng aming Panginoon Yesus na siya nga pong nagbayad sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. O Diyos Santong Espiritu, patuloy ka po namin inaanyayahan. Ikaw ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Itago mo nga lamang po ako, Panginoon kong Diyos, sa iyong likuran. Sapagkat tunay po, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala po akong magagawa, Panginoon. Ikaw nga po, O Diyos Santong Espiritu, ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Father God, we claim by faith, O Lord God, victory in the name of Jesus, na anuman po ang iyong naisin sa gabing ito, Panginoon, ay mahayag, Panginoon, ng buong kalinawan, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Ama, at muli po, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa salamat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Hallelujah. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay True Repentance. Amen po? True repentance. Amen? Na po natin itong video. Once again, everyone's Doritos have mysteriously disappeared from the break room. Now, I realize this is a workplace, and I don't want to sound like I'm accusing you. How dare you? Okay. That hurts, Steve. That hurts right here. And you know what? I don't have time to sit here and play detective. Some of us have work to do. Unbelievable. Alright. Palit ng Doritos, ano? Ano po yung napansin? Sabi nga po rito, amen? Nakita po natin kung ano to. Sabi nga po rito, you can get by with it. No one will ever know about it. You'll never get it away. Everyone is going to find out. Sabi nga po, Satan tempts us to sin by telling you can get by with it. Or no one will ever know about it. Di ba lagi naman ganyan, di ba? Okay lang yan, wala naman nakakakita eh. Tama ba? Yes. Okay lang yan, tayo lang naman eh. Okay lang yan. White lies naman yan eh. Meron po bang black lies? Amen? When you give in to him and sin, he says, you'll never get away with it, and everyone is going to find out. Yan po ang trabaho ni Satan sa atin, sa mga Kristiyano. Una, itetempt ka niya para magkasala. Sasabihin niya sa'yo, okay lang yan. Sige lang, enjoy mo lang. At pag nandun ka na, ang sasabihin sa'yo, di ka na makakabalik. Ha? Di ka naman importante sa kanila. Tama? Tama mo ba? You are saved. Sabi po niya ito, you'll never get away with it. Everyone is going to find out. If you are saved, the devil knows that he cannot have your soul. Ito po ang tandaan natin.
if we really save, devil cannot have our soul. Ano lang po ang kaya niyang gawin? But he does seek to get you down, to discourage, and to defeat. Yan lang po ang kayang gawin sa ating Satanas. Oftentimes po na ipapaalala lang sa iyo ni Satanas, sasabihin niya lang sa iyo, wala kang magagawa sa sitwasyon mo. Nakalimutan ka na ng Diyos mo. Tama po? Madalas ganun po ang nangyayari sa atin. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Amen? Sabi po niya, he delights in leading Christians into the backsliding condition and then convincing them that they will never be able to get back up again. Yan po ang laging i-remind sa inyo ni Satanas. Na ang sasabihin niya sa iyo, hindi ka na makababalik. Kaya i-enjoy mo na lang yung mga ginagawa mong kasalanan. Amen? Tandaan po natin, si Taning ang ama ng mga kasinungalingan. Amen? That they will never be able to come back again. Thank God, the devil is a liar. Some of you today are down spiritually. You used to faithfully serve God, but your service is limited. Tama ba? Nagsaserve naman ako. Nagmi-minister naman ako. Pero bakit ganito pa rin ang pakiramdam ko? Pero bakit ganito pa rin ang ating sitwasyon? Expired na. Amen? You have believed the lie and now you are down. Kasi ang pinakikinggan mo, yung kasinungalingan ni Satanas. Amen? Tandaan po natin lagi, nang we-whisper lang sa atin ni Satanas, kapag ka tayo may iniipit na kasalanan, sasabihin niya sa iyo, wala, hindi ka na makababalik. Wala, hindi ka naman nila pinapahalagahan. Tama? Now Satan tell you that you have thrown it all away and can never get back what you have lost. Amen? He is a liar. The Bible plainly teaches us that we can come back when we are done. It tells us how and we need to look at today. That today, I trust that you will be able to get back today. Kapatid, mind you, kung meron ka mang niipit o kung meron ka mang hindi pa napapakawalan ng mga kasalanan, today is the day of a true repentance. Today is the day to come back in the presence of God. Amen? Kaya nga po, these Psalms came about as a result of David's sin with Bathsheba. Ito pong Psalm na ito pong Psalm 51 ito, isinulat po ito ni Haring David noong panahon na siya ay nagkasala. Noong panahon na siya ay nakapag-commit ng adultery. Noong panahon na nakita niya si Bathsheba. Amen? David sins with Bathsheba. He committed adultery, then in an effort to cover that up, he committed murder. Ito po yung pinakamalupit na. Dahil sa kanyang kasalanan,
makapag-commit pa siya ng murder. Sino pong pinapatay dito ni Haring David? Yung kanyang isa sa pinakamagiting niya sundalo na wala pong iba kung hindi si Uriah. Si First Lieutenant Uriah na asawa ni Bathsheba. Bakit po? Kasi si David nais niyang gumawa ng kaparaanan sa kanyang sarili. Para sa kanyang sarili kaparaanan. Ano pong ginawa niya? Pinatawag niya si Uriah sa kabila ng kanilang pakikipaglaban. Pinauwi niya si Uriah para sipingan ng kanyang asawa. Ngunit si Uriah ay hindi po siya sumiping sa kanyang asawa. Bakit po? Para pagtakpan ni David ang kanyang nagawang pagkakasala. Amen? David was confronted about his sin by Nathan, the prophet. It was only after his sin were made public that David chooses to repent. Yun po ang maganda kay David. Siya po ay nakarating sa kanyang realization na siya ay nagkasala. Kaya po siya humingi ng kapatawaran. Amen? Ano po sabi niya rito? It was only after his sin were made public that David chooses to repent. It was during this time of repentance and soul searching that David composed this song in these verses expresses the heartfelt need of a believer to be right with God. Salvation saves the sinner, but does not take away his ability to sin. Minsan po kasi nagiging wrong conception po kasi na akala nila kapag na-save na, hindi na nagkakasala. No. Habang nandito pa po tayo sa katawang ito, we are subject for mistake. We are still vulnerable. When in fact, tayo po ang subject ni Taning. Bakit? Kasi dati kaalyansa natin siya. Tama? Ba't nang nakilala natin si Kristo, humiwalay tayo sa Kanya. At hindi hahayaan ni Taning na ikaw ay basta-basta mo lang iwanan siya. Kaya gagawa siya ng kaparaanan upang ikaw ay Kanyang mahata. Amen? Kaya nga po sa akin, how to come back when you are down by having repentance, true repentance. Diba? How to come back when you are down by having true repentance. Church, we can come back to the presence of God by having true repentance. In verses, next slide po. Sabi po niya dito, true repentance is coming back to God. Sabi niya, have mercy on me, O God. Sabi po niya rin David, according to your unfailing love. Tanda po natin, mga kapatid, God is a merciful God. Amen? Pag sinabi po natin merciful, ang Panginoon po, yung kung dapat nating matanggap, dapat na igawad sa atin, hindi na po niya igagawad sa atin because of His mercy. Amen? By means of true repentance. Katulad po ni Haring David. Ang sabi po ni Haring David, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion. Kapatid, ang Panginoon natin ay compassionate. Ang compassion ng Panginoon natin para sa iyo ay makasama niya. Ang nais ng Panginoon, maranasan mo
yung kanyang pagmamahal. Ba't kapatid, ang kailangan mo lang ay lumapit sa Kanya with true repentance. Amen? Kaya nga po, sabi niya, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin, for I know my transgression and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. You are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived. Yet you desire faithfulness even in the womb. You taught me wisdom. Amen. In that secret place. Sin offends God because sin in any form is rebellion against God. Tandaan po natin ito. Kapag ikaw ay nagkakasala, meaning to say, no-open ng God sa atin. Bakit? Because our God is a holy God. Kapag ka po tayo ay Kristiyano na at namumuhay pa rin sa pagkakasala, kapatid, sinasaktan mo ang Panginoon. Sinasaktan mo ang damdamin ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay banal. For our God is holy. Although David has sinned with Bathsheba, David said that he had sinned against God. When someone steals, murder, or slander, it is against someone else, a victim. According to the word, to the words standards, extramarital sex between consenting adults is acceptable if nobody gets hurt, but people do get hurt. In David's case, a man was murdered and a baby died. Ito po kasi yung panuntunan ng tao. Tama? Sasabihin lang ng tao sa'yo, kung saan ka masaya, suportahan kita. Tama? Wala silang pakialam kung ano man yung kanilang kinabubuhay, kung ang kanilang ginagawa ay against na sa Panginoon. Sa will ng Panginoon. Doon siya masaya eh. Tama po? Pero it is against to the will of God. Kaya po ano ang nangyari? Di ba namatay ang anak ni David? Yung unang anak niya ni David kay Bathsheba? Why? Dahil ito po ay bunga ng mga pagkakasala. At dahil doon, maging ang kanyang magiting na sundalo ay ibinuwi sa kanyang buhay. Bakit? Para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Madalas ang tao ganyan. Nagsiserve naman ako eh. Nagtatext naman ako. Yun yung isang mukha. Pero sa kabilang banda, may tinatago pala. Tama? Kapatid, remember this. Wala kang maitatago sa harapan ng Panginoon. Our lives in the sight of God is just like an open book. He knows from cover to cover. God knows who are you, who you are. Amen? God knows who
who you are exactly. All sin hurts us and others, but ultimately it offends God because sin in any form is rebellion against God. Isipin mo kapatid, na ang pagkakasala pala ay isang pagiging rebellious sa ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay namumuhay sa pagkakasala, kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Rebelde ka sa harapan ng Panginoon. If you deliberately living in sinning. Amen? Ano ba sabi rito? True repentance is coming back to God. Sabi po niya rito, in 2 Peter chapter 2, verses 20 to 22, in the Message Bible, sabi po niya, if they escape from the slam of sin by experiencing our Master and Savior, Jesus Christ, and then slide back into the same old life again, they're worse than if they had never left. Better that to have started out on the straight road to God than to start out and then turn back, repudiating the experience and the Holy Spirit command. They prove the point of the Proverbs, a dog goes back to its own vomit, and a scrub a pig heads for the mud. Hirap po, no? Masakit ito. Ikinumpara tayo, ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, na tumanggap na ng kaligtasan, at patuloy pa rin namumuhay sa pagkakasala. Ano po sabi ng binasa natin? Parang isang aso na matapos mong niluha, muli mo itong kinakain. Parang isang baboy na paliguan ka man ng paliguan, bumabalik at bumabalik ka pa rin sa putik. Bakit? Kasi nga baboy. Kapatid, tandaan mo, hindi ka baboy. Ikaw ay isang anak ng Diyos. Ikaw ay ang masterpiece ng Panginoon. Amen? Ikaw ang pinaka masterpiece ng Panginoon na kanyang nilikha. Dahil nang ang tao ay likhain ng Panginoon, ginamit niya ang kanyang sariling kamay at ito ay kanyang hiningan. Unlike ng create ng Panginoon, ang sanlibutan, ang Panginoon nagsasalita lang. Let there be light. Let there be skies. Ano man ang sabihin niya, ay nagaganap. Pero nung ikaw ang likhain ng Panginoon, ginamit niya ang kanyang sariling kamay at kanyang iningahan. Bakit? Kasi nga, you are the masterpiece of God. Amen? True repentance is coming back to God by acknowledging God is not looking for excuse but our honesty. Kapatid, ano man meron kang dinadala, just go back to God. Just tell Him plainly with honesty. Sabihin mo sa Kanya, kapatid, kung anong meron ka. Sabihin mo sa Kanya, kapatid, kung ano ang nais mong sabihin. Ang Panginoon ay handang makinig sa iyo. Ang nais lang ng Panginoon
maging makatotohanan ka sa buhay mo. Maging makatotohanan ka sa bawat sasambitin mo sa Kanya. At ang Panginoon ay handang makinig sa iyo. Ano man ang iyong dinaranas ngayon, ano man ang iyong kalagayan ngayon, kapatid, ang Panginoon ay handang makinig sa iyo. All He wants is just be honest. Just be true in the presence of God. Amen? Kapatid, just acknowledge. Just acknowledge that you heard God. Katulad po ni Haring David. Amen? Katulad po ni Haring David nung nagkasala siya, inadmit niya yung kanyang pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Nang sabi niya, ako ay isang makasalanan. Panginoon, maawa ka at mahabag. Have mercy on me. Have mercy on me, sabi ni Haring David sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo nito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation, and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. In 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Ano po ba ibig sabihin nito? Sabi niya, godly sorrow brings repentance that leads to salvation, and leaves no regret, but worldly sorrow brings to death. Alam po ninyo kapatid, ang sinasabi po rito, na godly sorrow, yung pong ating pakikiniig sa Panginoon. Meron po tayong bukal na pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala. Ang lahat ay inihayag natin sa Panginoon. Kaya nga po, kapag ka po naihayag natin ito sa lahat sa Panginoon, nasabi nga po ng Bible, di ba? For He is just and faithful to forgive us. For He is just and faithful. Mapagpatawad po ang ating Panginoon. Opo, mapagpatawad siya, ngunit kailangan mong ihayag sa Kanya. Kailangan mong sabihin sa Kanya. Kailangan mong magtapat sa Panginoon ng buong puso. Ng buong katotohanan. Kaya nga po sabi niya, true repentance. Hindi po true repentance. Humingi ka ng kapatawaran ngayon, pinatawad ka ng Panginoon, kinabukasan, same sin ang ginagawa mo. Hindi po repentance ang tawag dyan, kapatid. Ang tawag po dyan is repentance. Tama po? Bakit? Kasi ginagawa na lang nilang lisensya yung 1 John chapter 1 verse 9. For He is just and faithful to forgive us. If we confess our sin and ask forgiveness, He is faithful and just to forgive us. Yes, He is faithful to forgive us. Pero kapatid, man nyo, marunong ding magalit ang Panginoon. Marunong ding magalit ang Panginoon. Amen? Kaya nga ito sabi rito, true repentance is coming back to righteousness. Sabi po niya rito, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. The bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins
and blot out all my iniquity. Amen po? Sabi po niya, true repentance is coming back through righteousness. Amen? Because righteousness will repress your heart. Because righteousness will repress your heart. Napansin niyo ba mga kapatid na kapag ka may ginagawa kang hindi maganda sa Panginoon o hindi ka aya-aya sa Panginoon, ano ang pakiramdam? Ang bigat, di ba? Walang kapayapaan, walang kagalakan. Why? Because you rebelled against God. Dahil kapag tayo ay nagkakasala, ang mukha ng Panginoon ay kanyang ibinabaling. Bakit? Kasi nga ang Panginoon ay banal. Tama po? For God is a holy God. When you allow God to cleanse you, great things take place. The mountain of your guilt has been removed. Your condemnation is taken away. You are free from the voice of accuser. Kapatid, pag sinabi natin true repentance, let God ang siyang manaig sa atin. Allow God to transform you. Allow God sa buhay mo. Kung ano man ang kanyang nais sa buhay mo. Amen? Tandaan mo kapatid, kapag sa Panginoon, ikaw ay lubos na nagtiwala, ano ang sabi ng Bible? Sabi po ng Bible, for I know my plans for you is to plans to prosper you. Not to harm you, to give you hope and a future. Di ba napakagandang plano? Amen? Di ba napakagandang pangako? Tama po? Pero bakit hindi natin ito natatanggap? Bakit hindi po natin ito nararanasan? Anong dahilan? Bakit hanggang ngayon, hindi mo malampasan ang problemang meron ka? Bakit hanggang ngayon? Ito pa rin ang iyong kinatatayuan. Alam mo kapatid, bakit? Might be, meron ka pang kasalanan na hindi mo hinihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Might be, hanggang ngayon, meron ka pang galit sa puso sa kapwa mo. Maybe hanggang ngayon na inililit ka ng Panginoon na magpatawad pero pinatitikas mo ang iyong puso. Kaya hindi mo maranasan ang mga nais at plano ng Panginoon sa buhay mo. Why? Sins hinder blessings. Tandaan po natin yan kapatid. The only thing na maghihinder ng ating blessing mula sa Panginoon ay walang iba kundi ang kasalanan. Kasalanan na hindi mo pa hinihingi ng kapatawaran. Kaya mga kapatid, lahat ng mga kasalanan ay pinapatawad ng Panginoon. Amen? Alam niyo po kung ano ang isa sa hindi mapatawad ng Panginoon? Iyong kasalanan ay tinatago mo na hanggang ngayon ay hindi mo hinihingi ng kapatawaran. Oo, bagamat alam ng Panginoon
kung ano ka at sino ka. Pero ang nais ng Panginoon, isuko mo. Amen? Hindi kaya mo dinaranas ang buhay na yan. Dahil sa iyong mga tinatagong pagkakasala. Amen po? True repentance is coming back to God. True repentance, coming back to God with righteousness. Letter A po, sabi niya rito, righteousness will repress your heart because righteousness will repress your heart. At sabi po niya, because righteousness will restore your joy. Pansinin mo mga kapatid, di ba nung bago tayo tumanggap sa Panginoon, on fire tayo, tama? Ganun yung kagalakan. Tama ba? Gusto mo, gigil kang, gusto mo, Sabado na, gusto mo, Linggo na, gusto mo, Martes na, gusto mo, lagi nandun ka sa church. Nandun yung eagerness. Nandun yung joy. Nandun yung kagalakan. Tama ba? Pero bakit nawala? Bakit biglang naglamig? Bakit biglang hindi mo na maramdaman ang kagalakan sa puso? It might be because of your sin. Your hidden sin. Or might be you are living in sin. You are serving God and at the same time, you are doing what is hateful in the eyes of God. Kapatid, remember, we cannot serve two masters. We cannot serve two masters. Amen? You have to choose whom you will serve. You have to choose. And you can come back to the presence of God by true repentance. Pati, kung ano man meron kang dinaranas ngayon, kneel down to God. Kneel down to God and rest assured, kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay totoong nagsisi, like King David, He restored in His kingship. He restored His joy. Tandaan nyo, the God of David, the God of Israel, is the same God that we are serving. Amen? Kaya nga po, true repentance is coming back to righteousness. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay na nagrepent sa harapan ng Panginoon, ikaw ngayon ay lalakad na muli sa katwiran ng Panginoon. Meaning, you will hate sin. Amen? Tatalikuran mo yung dating ikaw. Why? Because you are not a pig. Amen? You are the masterpiece of God. You are son and daughter of the living God. Amen? Amen? Sin saddens the heart. David has lost his joy and wants it back. Sabi pa niya, let me hear joy and gladness.
If you are saved, sin will make you the most miserable person on the face of the earth. If you are saved, sin will make you the most miserable person on the face of the earth. Di ba nga kapag kayong nagkasala ka, Kristiyano ka, anong pakiramdam kapag ka nakagawa ng kasalanan? Ama? Dry. Bakit? Kasi nakahiwalay ka. Nakahiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, this is the reason King David desiring to get it back. Kaya nga po si Haring David eh. Anong dinisire niya? Anong sinabi na nung isulat niya ito? Cleanse me, O Lord. Have mercy on me. Have mercy on me. Kailangan po natin gawin, kapatid, is magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ask forgiveness with all your heart. With all your soul. Amen? And rest assured, God will restore your joy. Sin sickens the body. David's sins began to take a physical toll on him. Sin does this it can damage your health. Paul's warning to the Corinthians. That is why many among you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. Nakakatakot po pala, kapatid, na ang kasalanan ay isang nagiging cause ng ating sakit. Amen po? Ang kasalanan ay nagiging cause ng ating mga sakit. Amen? Kaya naman po sabi niya, because sin replaces joy and peace with worry and fear. Kasi nga dahil sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasalanang nagagawa, yung pong ating kagalakan napapalitan ng takot, pangamba. Amen? Nagkakaroon ka ng pangamba sa buhay. Nagkakaroon ka ng pangamba sa puso. Bakit? Kasi yan ang pinipinitanin. Amen? Yan ang pinipinitanin sa'yo. Yan ang bunga ng mga kasalanan na hindi mo nare-repent. Yan ang bunga ng mga nagawa mo na against sa Panginoon. Yan ang bunga ng iyong pagre-rebelde sa ating Panginoon. Amen? Ano sabi niya rito? You can tell a backslider by his or her of joy. True abiding joy is not affected by circumstances or guilty. It is, however, affected by sin. If true joy is missing your life, it is because something has gotten between you and God. Tandaan po natin, ang nais po ni Satanas sa atin, sa buhay natin, is ano po? Ano lang po ang agenda ni Satanas sa buhay natin? Ano ang agenda ni Satanas sa buhay ng bawat Kristiyano? Ang agenda po ni Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin is to steal, to kill, and to destroy. Maybe right now, Satan is destroying you because of your sin. It can be he is destroying your relationship. He is destroying you in your job.
He is destroying you financially. He is destroying you mentally. He is destroying you spiritually. That is the agenda of Satan sa bawat isa sa atin. But praise be to God, for His plan is to prosper us, to be with Him. Amen? Amen po? Yan pa sabi niya, He restores and receives you back into close fellowship with Himself. Do not cast me from your presence, sabi ni Haring David. Do not cast me. Amen? Ang sabi niya, true repentance is coming back to God. True repentance is coming back to righteousness. True repentance is coming back to serve you, to serve God. Amen? True repentance is coming back to serve God. Kapatid, tandaan po natin, we are so privileged to serve the King of Kings. We are so privileged to serve Him. Bakit? Kasi nga po, maraming gustong mag-serve sa Kanya pero hindi sila makapag-serve. Bakit? Kasi nung nakakilala sila, bedridden na sila because of their sin. Kasi nung nakakilala sila, wala na silang capacity para mag-serve. But you are blessed, kapatid. You are here right now in the presence of God. We are blessed. We are so blessed because until now, we are still breathing. Because until now, we are here to serve God. Amen? Kaya nga po kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon na makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. While we are still given a time to serve Him faithfully. Serve Him with gladness. Serve Him with joy. Serve Him with faithfulness. Serve Him alone. For He is worthy of our praises. Amen? To proclaim God's way to sinners through repentance is coming back to serve. To worship God's righteousness. Amen? To worship God's righteousness. Ang sabi niya rito, yes, you can shout, there is no presence, but there is no presence of God. Yes, you can sing, but there is no joy. Yes, you can testify, but there is no reality in your life. All the while, Satan is pointing at you, laughing that, and accusing you, trying to keep you down. Yan po ang agenda ni Satanas sa atin. Satan's agenda to us is to keep us to falling down. Amen? Sabi po niya ito. Kaya ba,
Satan will tell you that God doesn't care, that He doesn't love you, or He is done with you. Remember, Satan is a liar. Tandaan po natin yan. Satan is the father of lies. In John chapter 8 verse 44, Satan is the author of the all lies. No matter what you've done or how far you've been falling, God still loves you and wants you to serve Him. Kaya nga kapatid, kung pakiramdam mo nalalayo ka sa Panginoon, kung pakiramdam mo malayo ka ng malayo sa Panginoon, kapatid, all you have to do is go back to God with true repentance. Go back in the presence of God with true repentance, with a pure heart. And He will restore you the joy of salvation. Amen? Turn left onto Humate Alhazam Album. Ako sabi rito, God wants you to be back to serve Him, to serve and to love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Amen po? True repentance comes by brokenness. God can use the broken. Kapatid, kung ikaw man ngayon ay wasak, just go back to the presence of God. Kung ikaw man ngayon, pakiramdam mo, nag-iisa ka, ang Panginoon ay naririyan. Handang yumakap sa iyo. Ang Panginoon ay naririyan. Handang i-restore kung ano man merong nawala sa iyo. Amen? To proclaim God's way to sinner. The Lord has forgiven you. Make yourself available to serve. Sabi mo nga kapatid, from now on, I will serve you, Lord. With all my heart. Amen po? Hallelujah. In Matthew chapter 12 verse 43 to 45, sabi po niya rito, now when the unclean spirit goes out of a man, it possesses through waterless places, seeking rest, and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put it in order. Then it goes and takes along with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. So kapatid, ano pa ibig sabihin nito? Ito po yung sinasabi niya. Kapag tinanggap mo na ang Panginoon, kapag ikaw ay na-deliver na, tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, malinis ka na, wala na mga masasamang espiritu sa katawan mo. Kapatid, kapag ikaw ay muling namuhay sa pagkakasala, muli kang babalikan ng mga yan ng mas malala pa. Sabi nga po rito, magdadala siya ng 7 pang higit pa sa kanya. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano, kapag nawala sa presensya ng Panginoon, kapag gumawa ng mga pagkakasala, ang isang Kristiyano, hindi niya maramdaman ng Panginoon. Mabigat, puro kabigatan. Bakit? Kasi nga po ayan, 7 times. Amen? Kaya nga po kapatid, live a righteous living
in the sight of God. Upang sa ganun, ma-enjoy po natin yung ating salvation. Amen? Kasi po, kapag hindi tayo namuhay ng tama, hindi mo talaga mararanasan ang tinatawag na the joy of salvation. O baka ibang joy ang dinaranas mo. Yung temporal joy. Amen? Tandaan po natin, kapag ang joy sa Panginoon at siyang ating dinanas, eternal po yan. Infinite yan, walang katapusan yan. Compare sa joy dito sa mundong ito. Amen? Yan po ang tatandaan natin, kapatid. The Lord has forgiven you. Make yourself available to serve God. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Consider what great things that He had done for you. And the most important thing that God has given to us. Amen? You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Ito po kasi yung napaka namimisinterpret po na lahat. Kasabihin nila, meron naman tayong freedom. Tama po? Yes, meron nga tayong freedom na pumili ng tama at mali. Tandaan po natin na sabi ni Pablo sa kanyang mga salita, sabi niya, everything is permissible, but not everything is beneficiable. Everything is permissible. Amen? Ano man ang mga ginagawa mo, yan ay ang iyong pinili. Yan ang iyong mga choices. But kapatid, not everything is beneficiable. Amen? Kaya po sabi niya, mag-ingat tayo sa ating free will. Tama po, may free will tayo, pero ang paalala po ni Pablo, gamitin natin ng tama ang free will na meron tayo. Amen? Someone has eaten all the Doritos in the break room. Wow, mind you, making an incredible mess. I've narrowed it down to you two. Amen? Obviously with the ostrich, right? Amen po. True repentance is coming back to God, to righteousness, and to serve the living God. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord God. Truly, Lord, you are a merciful God. Truly, that you are a forgiving God. Lord, we thank you, Lord God. We surrender everything to you, Lord God.
Lord, we admit that we are a sinner, Lord. That we rebel against you. That we hurt you, Lord God, because of our wrongdoings, Lord God. And right now, Lord, we humbly bow down our heart, Lord, asking for your forgiveness, Lord, asking for your mercy. Lord God, restore the joy of our salvation, Lord. Restore our service, Lord God. Help us, Lord God, to be righteous in your eyes, O Lord God. For apart from you, Lord God, we can do nothing. For we are nothing, Lord God. Lord, kung meron man po, Panginoon kong Diyos, dito sa bulwagang ito, Panginoon, Lord God, na dumaranas, Panginoon, ng kabigatan dahil sa kanyang mga nagawa, Panginoon, sa buhay na hindi nakalulugid sa iyo, Lord God. Lord God, help him, Lord God. Help her, Lord God, to be restored in your presence, Lord. To go back in your presence, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon ko Diyos. For you are the God who never fails, Lord God. For you are the God who owns our lives, O Lord God. Kanya nga po, Panginoon, patuloy po namin isinusuko sa iyo, Panginoon po Diyos, ang mga buhay na ito. At ikaw po, Panginoon, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Amang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa itong Espiritu, sa iyong patuloy na pagsama, Lord God. Ama, muli po, Panginoon, sa inyo ko po ibinabalik ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.